Okay, Pastor James, pwede na po kayong pumunta dito sa natin, table. Kawawa naman eh. Okay, Brother Peter, pwede na po ninyong isurrender yung microphone para kay Pastor James na po yung time na po. Okay. Set lang po namin yung time. Okay, good afternoon everybody and welcome to this afternoon's edition of our program today. And actually we are now finishing. I will not speak for 1 hour. I will just some have comments and presentations. I think please help pray for me to finish this for 25 to 30 minutes. Yan lang. Open forum na naman. Pagkasunod na. Meron lang po akong mga ilang komento dito. Ang Exodus 12:16. Huwag nating sabihin na hindi yan 7th day. Basahin nyo sa libro nyo, sa Bible nyo kung hindi yan 7th day. 7th day yan. Ang sunod, nilista ko po dito sa aking palad. Kung yun ang interpretation, na tatlong Diyos yan ang sa 1 John. Ano yan? Pastor, ano yun? 1 John 5? Wala yan sa original na writings na sa Greek writings. Dinagdag lang yan. Believer ako ng Trinity. Believer ako. Pero pagdating na sa bias na paggamit ng Biblia, ayaw ko nang maniwala. Maski pabor pa sa akin. Wala yan sa original. Wala yan sa ano? Wala yan sa interlinear Bible translation. Kaya huwag natin gamitin yan kung pwede lang. Sapagkat ma-technical po tayo, wala yan sa original. Sunod na lista ko po dito ay yung 2% at yung 8%. 98%. Baka isipin nyo po ito mga kapatid at mga kaibigan na ito ay global membership ng Adventist. Sa Germany lang po ito, ha? Local ito, hindi po ito pang buong mundo. Ang issue dito, doon lang sa Germany. Nakaabot lang sa General Conference ang mga records, kaya nagkakaroon ng mga comments. Ay karamihan doon kanina yung pinirenta, ay yung mga sulat yun sa Germany yun ng mga comments. Hindi yun sa General Conference. Okay? Kaya, alin daw yung remnants? Yung 98 o yung 2%? Yung 98. Yung 98, binasa natin yung kanina na ang lumabas ay nag-issue, yung kanina, kasi nakapresent doon kanina na parte doon sa may unchristian behavior. Yung unchristian behavior. Hindi lang yun. Pre-project na yun kanina dito, nang inisyuhan nilang Adventista na Babylon. At lumabas na dyan. Malaki ito na issue. Hindi lang dyan. Okay? So ito pa. Dito po tayo. Ayawan ko kung makita ako ito. Nadala po ito sa aking Sige, sandali ha. Ito po. Kasi pabalik-balik po tayo doon sa gira na nag-enlist ang iilang mga lalaking Adventista sa Germany. Ang hindi nakasali doon kanina sa tanungan kung ilang lalaking Adventista ang nag-enlist, sapagkat hindi lahat. Hindi lahat na lalaki. Sinong nag-utos? Si Conradi ang nag-utos. L.R. Conradi ang nag-utos. Siya ba'y may order mula sa General Conference Executive Committee? Wala. Kung kaya Conradi sa kasaysayan ng buhay niya, nagpalimping-limping siya nung huli na, sapagkat ang ibang kasaysayan niya, pinagalitan siya, bali na-reprimand. Na-reprimand. Yun ang term. Pagkatapos ng huli, ayaw rin magpasaway, nag-opsyot. Ganyan ang kasaysayan. Kaya hindi na siya 70 Adventist nung mamatay siya. Ganyan. Kaya pabalik-balik tayo doon. Kung
sa kabilang bahagi na naman, okay? Sa kabilang bahagi na naman, punta po tayo dito kung bakit si Conrad naman, palagay natin yung iba pang mga Adventist leaders, ay bumigay ng, ang sabi po ay officially, sabi po dito sa libro ng ISDARM, officially, nagbigay ng official order sa mga Adventista na magsundalo. Hindi po yung official sapagkat saan kayo makakita sa Executive Committee decision ng General Conference na ang lahat ng mga lalaking Adventista ay magpa-enlist sa military. Ipakita nyo yan kung meron kayo. Ang official na tinatawag, inapprove yan sa council. Saan nyo makita sa council? Sa General Conference Council or sa Seventh Adventist Church Manual. Yan ang mga official na inorderan ang lahat ng mga lalaki Adventista mag-join sa military. Ipakita nyo. Kaya maniniwala kami na official. Kapag hindi makita sa official decisions, hindi yan official kagaya sinilagay dito sa libro ng ISDARM. Siguro mayroon tayo ditong challenge sa mga term. Okay. Sa kabilang bahagi na naman, bakit may mabasa na ang mga Adventista pinagustuhan nila sapagkat may prinsipyo dito sa sulat ni Ellen White sa Desire of Ages, pages 550 and 551. Pakinggan niyo po ito. In matters of conscience, the soul must be left untrammeled. No one is to control another's mind, to judge for another, or to prescribe his duty. No one can control that. God gives to every soul. Sinong nagbigay? Ang Diyos. God gives to every soul freedom to think and to follow his own convictions. Every one of us shall give account of himself to God. No one has the right to merge his own individuality in that of another. In all matters where principle is involved, let every man be fully persuaded in his own mind. Mga kapatid, si Mrs. White ang nagsulat nito Hindi naman si Conrad ay. Okay? Hindi naman ang General Conference. Si Mrs. White ang nagsulat nito. Na ito pala ay kung bakit nagawa nila yon, meron palang mga prinsipyo silang sinunod na hindi pwede i-control ang konsyensya ng bawat isa. Maliwanag po yon. Kaya kung may mga Adventistang mga pulis, at may mga Adventistang mga sundalo, walang right magkondinar ang church. Walang right magkondinar ang church, ang Seventh Adventist Church. Bakit? Konsyensya nila yan. Halimbawa, mga kapatid ko at mga kaibigan, nasa amin ang record sa union kung iilan lang ang tithe givers. At dyan mo makita na ang percentage ay hindi siya tugma sa membership na tithe giver dapat. Meron bang kinondenar ang Adventista na isang miyembro na hindi pa nagbigay ng ikapo? Wala. Sapagkat relationship niya yan sa Diyos. May isa pa dito, bago ko tapusin. Mayroon pa akong i-present sa inyo na kaunti bago ito. Pabalik-balik po tayo sa gira na ang 2% na kaunting karampot na miyembro doon sa Germany ay lumabas, ginawa natin itong global issue. Ang sa totoo lang, gusto talagang lumabas. Bakit? Kung may panahon pa tayong magbasa ng mga kasaysayan, mabasa dito mismo sa libro ng ISDARM na hindi lang 2% ang lumabas. Siguro nabilang nila 2%. Ang dami-dami sinabi nila dito na lumabas. Marami at nag-scatter daw silang lahat. Hindi na nila mapangalanan. Siyempre, sila rin nagsabi, hindi na mapangalanan. Sapagkat marami ang lumabas, hindi lang 2% na yan. Pero marami silang lumabas. Ayan. Now, ayan, hindi yan issue. Dapat hindi yan issue. Sapagkat, ngayon, hindi lang 2% ang lumabas.
May pumunta sa Elijah, may pumunta sa local conference, may sa ISDAR, may sa IMS, may sa Davidian, may sa Elijah. Maraming lumabas. Nang sabi dito sa ISDAR na libro, mga opsyot. Alright? Ganito po, oh. Ganito po. Punta tayo dito sa gira. Kasi pabalik-balik tayo dito, walang katapusan ito. O sige. May basahin lang po ako dito. Testimonies for the Church, Volume 1, page 99. Pakinggan niyo po ito. A corrupt people have arisen who could not live with the people of God. Sino ba itong people of God? Ang Adventist nakasulat ito. Na-present ko kaninang umaga. A corrupt people have arisen who could not live. Ayaw makisama sa bayan ng Diyos. They despise reproof. Okay? And will not be corrected. They had an opportunity to know that theirs was an unrighteous warfare. Mga kapatid ko at mga kaibigan, ito, hindi na po ito pasa ng armas. May isa pala ditong digmaan na ginanap. Hindi lang yung sa Germany. Hindi lang sa Germany. Ito po ay may mga taong umalsa na gumawa ng hindi kaaya-ayang digmaan. Digmaan sa ano po? Testimonies to Ministers, pages 23 and 22 and 23. When men arise, claiming to have a message from God, but instead of warring against principalities and powers and rulers of darkness of this world, they form a hollow square and turn the weapons of warfare against the church militant. Hindi nga sumali sa gira doon sa Germany, kay nagbisi sila sa gira against sa SDA Church. Ibang gira ito, mas matindi po ito. Sapagkat ang church na mismo ang kanilang kinalaban, warfare din ito. Yung gira-gira sa Germany, 2%, karampot na numero. Ito hindi, global ito ang approach. Ito po ang sabi, they turn the weapons of warfare against the church militant. Be afraid of them. They do not bear the divine credentials. God has not given them any such burden of labor. They would tear down and that which God would restore by the Laodicean message. Iba pala ito. Iba ang ibig po sabihin dito. Nag-uusap-usap po tayo patungkol sa gira sa Germany. Ito hindi. Sa mga lumabas po ito, naginira nilang iglesia. Ay kung halimbawa, hindi ka nga sumalsali sa gira dito sa mundo, ay busy ka naman sa pagkikipaggira sa iglesia. Alin dyan ang mabigat na isyo? Ito, dapat pagtuunan din ito ng pansin. Sige po. Okay na? Gira sa Germany at gira against sa iglesia, may gumawa pala nito. Kung kaya't ang layunin ng iba dito, nahiyain ang iglesia, ang Seventh-day Adventist Church. Sige po. Ito po, may kinuha ako po dito. Kasi alam nyo, honest ito siya, no? Ang ating speaker, Pastor Peter. Kasi inamin niya ito marami siyang inaamin. Iyan ang tama. Kanina sabi ni Pastor Peter ay he is not here to condemn. Very good. Saludo po tayo doon. Kaya wala man siya, hindi rin sila, punta tayo sa kanilang sulat. Ito ang opisyal. Ganito po kasi ito. The destiny or fate of the apostate large class, ang Adventista po ito, and that of the fallen churches will be the same. They will be brought down to hell. Okay. Hindi nga ito binanggit dito, pero nasa sulat nila at ito ang ginamit nila.
Ang libro nila na That Other Angel, dito po sa loob ng libro dito. Okay. Ito po, That Other Angel 38. The fate of the large class and that of the other fallen churches will be the same. Ang fallen churches dito will go to hell. Ginamit po ito ang Review and Herald August 1, 1893. Na ang sabi ni Mrs. White dito, ang sabi niya dito ay, and Capernaum, Seventh-day Adventists who have had great light, which art exalted unto heaven in the point of privilege, shall be brought down to hell. In-apply po ito sa Seventh-day Adventist sapagkat may pangalan dyan, Seventh-day Adventist. So may rason ang ISDARM na i-apply sa Seventh-day Adventist. Ito. Okay. Si Mrs. White ang nagsabi niyan. The same Ellen G. White, ito ay sinulat noong 1893 pa. Selected Messages, Book 1, page 51. Regarding the testimonies, nothing is 57. Yeah, 57. Nothing is ignored, nothing is cast aside, but time and place should be considered. Considering the time when Ellen G. White declared that the Seventh-day Adventists shall go to hell, it was in 1893. Pwede natin basahin dito. Sunod-sunod dyan hanggang sa 1913, bago siya mamatay. May sinulat siya that the General Conference and the whole Seventh-day Adventist Church will go triumphantly to that heavenly home. Okay, sige. Ang ibig po sabihin, ayaw ni Pastor Peter banggitin yan sapagkat hindi niya yan magustuhan na term. Kaya saludo tayo. Saludo. Pero ang kanilang official publication, ayan ang prinsipyo. Sige, balik po tayo dito sapagkat ang remnant naman, binalikan kanina yung remnant eh. Let us all be careful to make an outcry against the only people who are fulfilling the description given of the remnant people who keep the commandments of God and have the faith of Jesus Christ. Now, this is the remnant. God has a distinct people, a church on earth second to none. Itong remnant na ito, sa panahon pa ni Mrs. White, wala nang iba. Wala na. Ito lang. At ang pangalan nito, na ang sabi dito sa ilalim, let us unite with these chosen agents. Dito tayo magpamiyembro. Ay pag lumabas ka dito, wala na. Okay? Ganito po. Kasi lumabas ang marami dito. Lumabas. Nabanggit po ito sa SDA Objections Answered 113. We know that the church could not avoid the rising of apostate movements. Ang SDA Reform Movement ay nabilong ba dito? Siyempre yes. Apostate movements ito. 1844, the spirit of prophecy says that after 1844, hindi 1914, by 1844, after 1844 occurred division and confusion in the ranks of the Adventists. The spirit of indifference and self-sent messengers existed then just as they exist today. Remember that all the aforementioned fragments are children or offshoots of the SDA Church. Siyempre, hindi ito offshoot ng ISDARM. Offshoot ng SDA Church. Dala niya dyan lahat na lumabas from 1844. Page 114 of SDA Objections Answered. The leaders of the SDA Church overlooked that the branches which originated from the SDA Church, which is also an offshoot, maintain false doctrines, and they came into existence because of wrong interpretation. Ay, hindi ba ang Adventista? Walang writing ang Adventista ng kagaya nito. Napakabigat napakabigat ng wordings. Lahat daw na lumabas sa SDA Church, mga offshoot, sapagkat hindi dahil sa gira, kundi sa maling interpretasyon. Ayan o. Sabi ng ISDARM, SDA Objections Answered. Ang sabi po dito sa Testimonies for the Church, Volume 3, page 428, ang lahat ng lumabas na mayroon silang sariling theory at bawat isa sa kanila is a separate church. Lahat ito ay mali. All this cannot be right. Yet they all claim to be led of the Lord. Mga kapatid ko at mga kaibigan, lahat na nag-offshoot sa SDA, walang magsabi na mali kami. Lahat nagkiklaim na remnant,
nagkiklaim na true church, nagkiklaim sila ng heaven. Opo, sila lahat nagkiklaim. Pero anong sabi ni Ellen G. White? Lahat ito na lumabas, na gumawa ng kanilang sariling iglesia, cannot be right. Sige. Dito na. Testimonies, Volume 1, 417. Here is the greatest deception that can affect the human mind. Itong mga lumabas, itong ibig sabihin dito. Here is the greatest deception that can affect the human mind. These persons believe that they are right when they are wrong. Ayan, kaya walang mag-amin ng mali. Lahat yan. Tama. Lahat tama. Sige, dito pa. Nabasa na po ito kanina na yung mga lumabas sa pananampalataya, nag-akusar sa Iglesia Adventista na Babylonia at come out of her. Sila pala ito. Sige, ito kanina nabasa na rin natin ang issue sa separation and unity. Nabasa po dito na ang unity, ang remnant, ang nag-separate ay yung mga gumamit ng weapons of warfare against the SDA Church. Pagkatapos, sila nga ang description dito that who gave heed to seducing spirits and doctrines of devils ng akusasyon, Babylon ng SDA at come out of her, my people. Ayan pala ang nag-separate. Alright? Sige. Basahin po natin ulit ito. This is actually took place in 1914 to 1918. The angel of Revelation 18 had to do its work in separate group that other angel. Inamin po ito ng Isdarm na sila ay nag-separate. Ito pa, other angel 28. Sige. Na sila ay nag-separate. Ito. Hanggang kailan itong pagtalikod sa pananampalataya? Selected Messages Book 2:383. Satanic agencies in human form will take in this last great conflict to oppose the building up of the kingdom of God. And heavenly angels in human guise will be on the field of action. These two opposing parties will continue to exist till the closing up of the last great chapter in this world history. Mga kapatid, mga kaibigan, may dalawa lang pala. Dito may dalawa ka-opposing parties. Ang isa, satanic agencies in human form. Ang isa, heavenly angels in human guise. Saan ka pa dito? Sa satanic angels in human form or sa heavenly angels in human guise? Mga kapatid, dalawa lang ang nilagay dito sa Selected Messages Book 2. Kung saan ka man dito, sa'yo na. Ikaw nag-aakusar sa SDA Church, sa'yo na yan. Walang nagpipilit. Tama yung kanina huwag pilitin ang tao. Kaya hindi mo mapilit ang tao. Okay? Mga Adventista, maraming pulis, maraming army. Yung iba, yan lang ating pinag-uusapan. Pero yung nangyari doon sa Japan, sino ngayon? Yung sundalong Adventista? Si Desmond Doss, na pinarangalan pa ng United States. Binabanggit ba natin yan? Wala, sapagkat tama ang ginawa. Yung mali lang ang binabanggit. Sana, huwag yung bias. Okay. Sino ang pinakamataas noon na chaplain ng US Navy? Yung black man? Ay nag-retire na at kinuha na naman na chief chaplain ng US Senate, Seventh Day Adventist. Primero sa Navy siya. Hindi natin binabanggit yan. Ang binabanggit lang natin yung lahat ng mali. Tama yung si Mrs. White dito. Walang binabanggit na tama sa Adventist. Okay? Si Barry Black, si Pastor Barry Black, former chief chaplain ng US Navy. Ngayon, chief chaplain ng US Senate. Hindi natin binabanggit yan sapagkat karangalan niya ng church. Pero kung alin yung kahihiyan ng church, iyon ang ating pinapalaki. Sige. One thing is certain is soon to be realized. The great apostasy which is developing and increasing and waxing stronger and will continue to do so until the Lord shall descend from heaven with a shout. Kaya mga kapatid, huwag kayong magpaabot
na mangyari na ang church ay manatiling matahimik? Hindi po. O nakalagay po sa Spirit of Prophecy hanggang sa ikalawang pagparito ni Kristo ang opposing forces. Kaya depende na po ito sa mga individual. Kaya my suggestion is we have to reconcile. Bahala na kung anong mangyari sa mundo. Kung anong mangyari sa mundo, sapagkat tayo ay mga tao rin lamang. Kung bukas ay this life is actually passing away. And so we need to reconcile. So balit doktrina ito, kaya pinipresent lang. Para huwag naman ma-imbalance. I want the Seventh-day Adventist Church to be careful how you receive every new notion, and those who claim to have great light, the character of their work seems to be accused and to tear down. Selected Messages 69. Gentle warning to the SDAs, beware of those who rise with a great burden to denounce the church. Umaalsa po ito ay Biblia, Spirit of Prophecy, pero kahihiyan ng SDA Church ang tinuturo. My message to you is, itong message ngayon, no longer consent to listen without protest to the perversion of truth and mask the pretentious sophisties. Mayroon din pala si Lindsay White tinuturo na, o sige, harapin nyo yan. Kaya, paminsan-minsan, hinaharap din. Sige, we have reached a time when things are to be called by right name. As we did in the earlier days, we must arise under the Spirit of God, rebuke the work of deception. Kaya po, mga kapatid at mga kaibigan, mga pastor ng Adventist sometimes, napaharap sa mga ganitong, sapagkat may order si Mrs. White to rebuke the work of deception. Call rebellion by its right name and apostasy by its right name. Oo, kailangan huwag pabayaan, pangalanan kung anong klaseng rebellion yan. Anong klaseng apostasy yan? Those who have departed from the faith, reminders naman ito sa SDA people, yung mga lumabas sa pananampalataya ay bumabalik sa ating kongregasyon to divert our attention from the work that God would have done. 9 Testimonies for the Church, Volume 9, page 148. Sino po ito? May mga lumabas sa pananampalataya na bumabalik sa kongregasyon. Hindi dito ha? Hindi ito ngayon. Ito ay isang formal at official at magidoong talakayan. Hindi itong ibig sabihin. Doon sa mga churches, yung mga Elijah, pumapasok kung Sabado. Mamaya-maya, 3 na ang bit-bit nila palabas. Elijah na. Gusto ba yan ng ISDARM na pasukin sila ng Elijah? Of course, hindi. Ganon din ang SDA. Hindi gusto ng SDA yan. Okay, sige. Ito pa. Mayroong pumapasok sa atin iglesia. Kaya dapat mawarningan Adventista. Ito pa. Tingnan nyo po ito, basahin nyo po ito ng maigi. Selected Messages, Book 2, page 162. May payo po dito si Mrs. White sa mga sumiparar sa Adventist, sa mga nagseparate. But if you have decided to cut all connections with us as a people, I have one request to make for your own sake as well as for the Christ's sake. Keep away from our people. Do not visit them. Mga kapatid, hindi namin ito sinisermon sa simbahan. Yung mga ganyan, wala yan place sa aming mga sermon sa simbahan. Inspirational ang mga sermon sa simbahan. Yung mga ganito, tunay na tunay pala, may warning si Mrs. White. Yung iba, bumabalik. Yung lumabas, bumabalik at dinideceive ang miyembro. Yung iba, winarningan ni Mrs. White. Di ba lumayas na kayo? Sabi niya, okay, lumayo kayo. Lumayo kayo sa aking bayan. Huwag niyo silang bisitahan. Sinong gumagawa nito? Kaya sabi ng kaibigan kong ng Retinine, sabi niya sa akin, Pastor, kami, kasi inaagaw ng simbahan ng mga Adventista, sabi niya, kami, pumunta sa inyong mga membro at sa inyong simbahan, bakit kayo hindi pumupunta sa amin? Ganyan ang tanong niya. Sabi ko, hindi na kailangan. Ninakaw nyo ng aming mga membro, papunta-punta pa kami doon sa inyo. Kunin nyo dyan ang lahat ng pasaway. Inyo na lang lahat yan. Bakit hindi pupunta pa sa inyo? Ay sabi niya, hindi ba hinahanap ang isa? Oo.
Di ba, hinahanap ang isa? Sabi ko yung nawala na tupa. Pero yung mga kambing na mahaba ang sungay. Okay. O sige. Christ is the unite. Ito na po ang final message ni Mrs. White. 3 SM 21 and 25. Christ is the uniting link in the golden chain which binds believers together in God. There must be no separating in this great testing time. The children of God constitute one united whole in Christ. Ang ibig po sabihin nito, there must be no offshooting, please. Ito po, there must be no separating in this test. Sino po ang sinabihan nito? Hindi natin masisi ang ISDAR, mga IMS, ang local conference, ang Elijah. Hindi sila sinabihan. Ang sinabihan dito, itong church na ito ang church sa inyo na. Kung sumama pa kayo doon kay Kibuloy at sa Kisuryano. At sa iba pa. Okay? Pero there must be no separating in this great testing time. The children of God constitute one united whole in Christ. Ito po, wala na. Ito po ang, ano po? 30 minutes. 30 minutes pa? Ayoko na. May 30 minutes pa daw ako natira, ayoko na. Katapusan na lang ito, katapusan. Sinadya ko itong huwag yung 1 hour. Selected Messages Book 2, page 399. It is the privilege, ito po ang isa sa mga final messages ni Ellen G. White sa General Conference. Ito ay sinulat niya noong 1913. Narinig ko kanina ng umaga mula daw noong 1863 to 1913. Walang problema. Ano yun, Pastor? Malaki ang problema. Panahon pa ni Mrs. White. Hanggang 1939, hanggang ngayon, malaki ang problema. Pero ito po, balikan natin po ito. Sumulat si Mrs. White noong Mayo 14 na sulat, nakapublish sa General Conference Bulletin. At ito po ay doon sa library archives sa General Conference. Mayroon dyan sa ayas, mayroon dyan sa ayas nito, Pastor. Okay, ang sabi po ni Mrs. White noong 1913, aba, 1 year na lang magira na 1914. It is the privilege of our representative men in attendance in the General Conference. May sesyon kasi noon. To cherish a spirit of hopefulness and courage. My brethren, the Savior has revealed Himself to you in manifold ways. He has filled your heart with the sunlight of His presence while you have labored in distant lands and in the homeland. Ito po ay isang inspirational message ni Mrs. White sa mga pastor at workers na General Conference of the Seventh-day Adventist Church. 1930 na ito. Ito po, turn your eyes away from that which is dark and discouraging, and behold Jesus, our great leader, under whose watchful supervision the cause of the present truth, to which we are giving our lives and our all, is destined to triumph gloriously. Diyan mo makita na walang message si Mrs. White, nakagaya sa ginang message ng iba na close of probation na sa Seventh-day Adventist, wala ng pag-asa sa Seventh-day Adventist. Ay dito, libro sa ISDAR ay nagsabi dito na wala ng reformation sa Seventh-day Adventist. Ang reformation daw ay sa labas. Dapat daw ang reformation sa labas, hindi na sa loob. Samantala ang sabi sa medical ministry, sandali po, tingnan ko po ito. Tingnan ko po ito. Ang reformation dito ay binanggit ni Mrs. White Ito. Ito, basahin ko Medical Ministry nga, page 16. Medical Ministry, page 16. Saan dapat ang reformation movement gagawin? Basa. Ito po, Medical Ministry, page 16. There must be reformation, there must be a reformation throughout our ranks. Hindi outside our ranks. Ay kung mag-reform ka lang naman, ba't marami ka pang arte kung saan ka pumunta? Ang sabi po ay, sapagkat may pagliliglig dito sa loob,
Wala bang pagliliglig sa isdarm? Basahin natin. Na marami ang nadispilo sa isdarm. Dahil may pagliliglig din sa kanila. Ay mapaliglig ka lang naman pala, ba't mag-transfer ka pa doon? Dito ka magpaliglig sa loob. Kasi dito, there must be a reformation throughout our ranks. Maranatha, page 50. We need a thorough reformation in all our ranks. Okay. So, ito po. Siguro basahin po natin ito. Dito sa libro ng Isdarm. Sige. Objection answered, page 66 siguro ito eh. O sige, basahin po natin na. Katapusan na lang ito. Dito may nasulat sila, page 66, sa libro nila na SDA Objections Answered. Ito po ang sabi dito. As we said in the beginning, every reformation in the past began inside the church, but none could continue and be completed inside the apostate mother church. Wala na palang reformation daw sa loob ng apostata o nagtalikod sa pananampalataya ng mother church. Reformation were always carried outside the church. Ayan. Okay. Ito pa. It is impossible to accomplish reformation inside the church. Imposible daw ang reformation dito. Kaya ang resulta nito, imposible pala, dapat lumabas. Come out of her, my people. Go to the Isdarm Church or IMS or 39 or what. Kaya doon sa kanilang reformation, ano po ang tinatawag na reformation dito? Sapagkat, tama yun eh. Dapat maganda ang pag-uugali. Kaya kung hindi, deformation of character, sabi ni Mrs. White. Deformation of character. Kaya ang reformation dito ay tinataguyod sa loob. Mabasa po. Medical Ministry 16 at sa Maranatha. Sa loob, hindi sa labas. Ma-reform ka lang naman pala. Lalabas ka pa. Bakit? Bakit gusto nila ang mga Adventista na hikayatin? Sapagkat ang mga Adventista naniniwala na kaagad kay Ellen G. White. Number 1. Number 2, ang Isaiah chapter 58 verse 1, kanila ginagamit na isang panghampas sa mga Adventista. Isigaw mo daw ng malakas ang kasalanan ng aking bayan. Sabi dyan, sino ang dapat magsigaw? Ha? Sino ang inutosan na isigaw? Si Isaias. Ang kasalanan ng ano po? Bayan ng Diyos na Israel. Tapos, pinick up mo. Pag pick up mo, i-apply mo sa Adventista. O sige, i-analyze po natin. Granting, but without conceding. Sa Adventista po ito apply. Sinong dapat magsigaw? Hindi lang ang Isdarm ba? Mas grabe sumigaw yung mga 39 at mga ano. Pero, ay kaibigan natin mga Isdarm dito ngayon, sige, payagan natin na ganito nga. Okay ha? Ay sigaw mo ng malakas ang kasalanan ng aking bayan. Huwag magpigil, isigaw. Sige. Yan ba ang mabuting ugali? Isigaw-sigaw mo sa public at i-publish mo pa yung kasalanan ng mga... Kung lumabas ka lang naman, goodbye ka na sa iniwanan mo. Ang sabi ni Mrs. White, do not visit them again. Ay, sigaw-sigaw pa. Hindi yung dito na kongregasyon natin ngayon ha. Isigaw mo, kasalanan na aking bayan. Okay, sige. May bayan pala ang Diyos. Ang ibig po sabihin ng Isaiah 58, bayan yan ng Diyos. Okay, sinong bayan ng Diyos dyan na may kasalanan? Kung i-apply yan sa Adventista, o sige mga Adventista, sige. Adventista pala na pasaway ang bayan ng Diyos. Sinong magsigaw? Ang 39, ang Isdarm, mga IMS. Tingnan nyo yan mga kapatid. Kung gayon ang nagsigaw, hindi bayan ng Diyos yan. Kaya ang sinigawan, bayan ng Diyos. Kasalanan ng bayan ng Diyos ang isisigaw mo. Ay sino ngayon sumisigaw? Ay may dalawa lang naman bayan dito. Bayan ng Diyos at bayan ni... Okay. Kanina nabasa na natin. Satan is the accuser of the brethren. Kaya alam niyo mga kapatid ko at mga kaibigan,
ito mga scripture na ito, pati yung kay Mrs. White, masakit ito pag binasa mo. Kaya mayroon akong pakiusap. Pwede ba tigilan na natin ang akusahan dito? Sa bagay, hindi po natin itong pigil ang headquarters ng ISDARM doon sa Maynila, sa Amerika, sapagkat official doctrine nila ito, na atakihin ang Seventh-day Adventist Church, sapagkat itong main target nila ay naniniwala na kaagad kay Ellen G. White, madali na lang. Sige, puntahan yung Iglesia ni Cristo kung makuha nyo kay Ellen G. White nyo. Puntahan nyo yung mga saksi. Gabihin, umaga at gabi. Kayo sa debate, hindi matapos-tapos yan. Labanan katudo-tudo ng Iglesia ni Cristo. May Ellen G. White kayo, may manalo rin kami. O, ganyan pa. So, pakamatayan din lang manalo nila. Yung saksi, ganun din yan. Bakit Adventista ang tinitira? Naniniwala na kaagad. Madali na lang. Kaunting kibrada na lang dyan, madala na yan. Kaya mga kapatid na mga Adventista, sabi ni Mrs. White, believe it not, believe not. Okay? Have no fellowship with their message. Ganyan sabi ni Mrs. White. Hindi ko tinuturuan na mag-prejudice sa mga Adventista. Kaibiganin nyo itong mga ISDARM, IMS, at yung ibang mga offshoot ng SDA. Pero, huwag nyo entertain ang mga doktrina na mali. Bakit sabihin nyo, ikaw, bakit mayroon kang mga libro nila? Huwag kayong gumaya sa akin. Huwag lang kayong gumaya. May library ako ng mga ganyan lahat. Pati sa iba pang mga relihiyon, marami. Okay? So, sana po mga kapatid at mga kaibigan ay nagkaroon tayo ng fair sharing ng pabalita mula sa SDA at sa ISDARM ngayong araw. Ako'y naniniwala na dito sa mundong ito ay nagkakaroon po tayo ng mga ganitong mga sagupaan at mga talakayan. But at the end of the day, at the end of the rainbow, you and I will celebrate the victory of Jesus Christ during the second coming when we have our rendezvous with our Lord Jesus Christ in that heavenly home. And this ends my inspirational message for today. Thank you very much for listening until this time. May God bless you. God bless you. God bless. Okay, thank you so much po Pastor James sa iyong presentation. Sige po, mic check. Sa mga gustong magtanong po ay lapit na po kayo dito at magsisimula na po ang ating time. Pastor James, mic check. Dito lang po kayo siguro or mag-upo lang po kayo. Sorry. Pag may magtatanong na po, i-start na po namin yung time. Okay, ako po ay magtatanong kay Okay. Pastor James. Kasi may nabitin kaninang umaga na tanong tungkol nga doon sa tamang pangingili ng araw ng Sabat. Nabanggit niya yung tungkol doon sa Exodus chapter 12, verse 16. Kaya lang, hindi nga lang nakot yung verse 15, ano? Alin po bang Sabat yung tinutukoy doon? Dahil bagamat sinabing 70 Sabat doon sa verse 16, pero doon sa verse 15, yun po ay 7 days ng Feast of Unleavened Bread. Sa first day is the Sabbath at the 7th day is the Sabbath. Ngayon, pwede po bang i-apply yon sa 7th day Sabbath of the week? At hindi kaya makukontra naman mismo ng Biblia ang sa kanyang sarili kung ikukumpara doon sa Exodus chapter 16 verse 23 na may preparation for the Sabbath at hindi nagluluto sa ang Sabbath kundi ginagawa po sa Biyernes. Okay? Kung yung tinutukoy po doon sa Exodus 12:16 ay 70 Sabbath, yung 70 of the week. Okay, malinaw. At 2 minutes, answer. Sa nasulat lang tayo ha? Sa nakasulat lang tayo. Ang nabanggit na sinulat sa teksto, 7 araw na Sabado. Thank you. Ayaw ko nang baliin pa yan. Hindi, pwede po bang basahin natin? Hindi. Ayaw ko nang baliin pa ito. Yan po Okay, yung ano po? Bible po mismo. Pwede Okay, po stop the basahin time, natin. Kung gano'n nga po ba talaga? Cut the time, 28 minutes pa.
Sige po, requested po, ano, i-flash po ba natin sa screen or something? Okay, basahin. At sa unang araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. At sa ikapitong araw ay magkakaroon din kayo ng isang banal na pagkakatipon. Walang anumang gawa na gagawin sa mga araw na iyan, liban na yaong nararapat kanin ng bawat tao, na siya lamang maaaring gawin ninyo. Ayan, siya lamang maaaring gawin ninyo. Ito, binabasa natin dito, ay ang King James Version na latest na mga translation. Yung King James Version hinahawakan ngayon. Ang King James Version na tinranslate sa Amerika pa, na Ilonggo, may dugtong na Sabado, ikapitong araw na Sabado sa Ilonggo yan, na Biblia. Kaya nung mabasa ko, ay sabi ko, wala nang question ito. Next question. Okay, next question po. Yun po ay unang katanungan muna. May kalawa po. Habang may panahon pa tayo, mag-aalas 4 na. Ay, mag-aalas 5 na pala. Sige. Next question po. Okay, next question po ay dahil 10 minutes to 5 o'clock in the afternoon. Idinidiin po ninyo na ang decision tungkol sa pagpatayan at pakikisal sa sundalo noong 1914 ay isip lang po ni Conrady. Pero hindi po ba tinolerate ng General Conference officials po yung ginawa ni Conrady? Tolerate na ano po? Tinolerate o kaya sinang-ayunan po ng General Conference? Hindi po. Kaya nga ganito po, hindi po. Okay, sagot mo na, 2 minutes. Okay. Pastor James, question ka ba? Sige. Pag sinabi na official, kasi ang akusasyon nyo sa SDA ay officially pinirmit, officially pinahintulutan, na ang mga lalaki sa Germany ay sumali sa digmaan at pumatay ng tao. Marami pang mga wordings, masobra pa dyan, iba yung wordings dyan eh. Hindi ganyan ang order ng General Conference. Sa anong General Conference session nangyari yan? At nakarecord, General Conference Executive Committee. Kayo mayroon din kayo mga executive committees. Nasanay kami niyan. Maski last year, I was a member of the nominating committee of the General Conference in Missouri. Session. Diyan, pinag-uusapan sa General Conference ang dapat gawin ng mga Adventista, including kay Ellen G. White ng mga writings, dinadala yan doon yan. Kung halimbawa ganyan ang agenda item sa General Conference session, sinong magbuto niyan? Hindi naman sa Amerika nangyari yun, sa Germany yun eh. Sino magbuto niyan? Na ipapayagan natin ang mga Adventistang lalaki na ma-enlist sa military at pumatay ng tao at lumabag sa Sabado. Wala yan. Wala kayong mabasa niya. Next question. Pangatlo na ba yun? Pangalawa pa. Pangalawa. Last question pa po. No. Last question na yun. Sige na. Kasi madalas na yung binabasa kanina yung andon sa testimonies at sa TM tungkol sa 1893 at sa kay Stanton at saka sa iba pang mga writings. Oo nga. Opo. Question po, Pero kayo po mismo ang nagsabi kanina at kinot nga ninyo yung 1SM page 57, nasabi doon, regarding the testimonies, nothing is cast aside, but time and place is to be considered. Ngayon, sa lahat po ng mga binasa po ninyo ng mga statement mula sa Spirit of Prophecy, tama po ba yung time and place na gamitin ninyo yon sa ISDARM, samantalang hindi naman existed ang ISDARM nga nung panahon na yun, kundi kasama pa nga sa Seventh Adventist? Sagot. Opo. Tama ba yung ginagamit? I will answer in the form of question din. I will answer. Liwanawin po yung tanong ko. Okay, tama po ba yung lugar at panahon ng paggamit ninyo ng lahat ng mga statement na binasa po ninyo laban na, tapos i-apply sa ISDARM? Kasi ang sagot mo, lahat. The word lahat cannot be applied. Yan ang sagot ko. The word lahat cannot be applied. Pagbasa mo diyan kay Ellen G. White,
alamin mo kaagad kung ano ang pizza. Ay ngayon, pizza noon pa yan, hindi na ma-apply sa iyo. Maski sa inyo, hindi ma-apply. Pero may sabi si Mrs. White, up to the end of time, ang Seventh-day Adventist. Nabanggit na yun. Ano? Okay, Steve, continue po. Sige. Mayroong gusto sumagot. Sandali. Ang time daw, Okay. 1 minute. Sige, 1 minute. Okay. Ang problema kasi ganito kapag ka negative statement, ayaw nyong isama sarili nyo. Pero kapag ka puro positive statement, kasama kayo. Inamin ni Pastor Marcelo, wala pa kayo nun. Lahat ng mga pinagbababasa nyo dyan wala pa rin kayo Pero isinasama nyo sarili nyo. Pero kapag ka ang statement na patungkol sa negative, ang sasabihin nyo, hindi kami yan. Wala kami pa yan Pero kapag ka positive, kami yan. So, yun banat ni Pastor Peter, ganun lagi, lahat ng binanggit dyan, wala pa kami yan Kailan lang kami sumulpot? 1914 lang kami sumulpot. Yun naman pala Ibig sabihin, walang sinasabi si Mrs. White sa inyo. Ganun yun kasi sulpot lang kayo. That's the point of it. I'm sorry to tell the truth, mga kapatid. Walang binabanggit si Mrs. White sa inyo kasi sulpot lang kayo. Kailan kayo dumating? 1914 at 1925. Naghiwalay nga kayo ng IMS Di ba? Hindi, Yun lang, mga kapatid. Salamat po. Next question. Ang tanong ko ay tungkol sa inyong topic na great. Lakas-lakasan lang ang boses. Ang tanong ko po ay tungkol po sa apostasy, yung great apostasy. Bago po ako magtanong, nais ko pong banggitin yung nakatala sa 2SM 384, at saka sa Councils on Diet and Foods 383. Masabi po doon, we are Seventh-day Adventists and of this name we are never to be ashamed. The third angel's message have inscribed upon it. Ngayon, doon sa Councils on Diet and Foods 383, ang sabi doon, it has been clearly presented to me that God's people are to take a firm stand against meat eating. Ano po ang ginagawa ng Leviticus 11 ninyo doon sa doktrina ng Seventh-day Adventist? Sapagkat ang Leviticus 11 ay hindi po third angel's message. Ang sagot mo kasi, ang introduction mo ay apostasy. Ang introduction mo ay apostasy. Dinugtong mo sa pagkain na issue. Huwag naman po mangyari yan. Kung Biblia ang pag-uusapan natin, may pinapakain ba dyan sa Biblia na karne? Yung baka, yung kambing, yung mga manok, pwedeng kainin. Bakit dyan yan sa Biblia? Huwag natin paawayin si Ellen G. White sa Biblia, ha? Yung kay Ellen G. White, hindi yun kautusan, counsels yun, mga counseling. Si Ellen G. White, tama yun. Alam mo, maski ako, wala nang kagana-gana niyan. Kayo lang ba? Hindi. Sige, bilangin natin ang vegetarian sa Isdarm. Bilangin din natin ang vegetarian sa Adventist. Alin ang mas marami? Pastor, ang tanong ko po kasi yung anong ginagawa ng Leviticus 11 sa doktrina ng Seventh-day Adventist. Klaruhin mo yung tanong, ano po? Ano po ang ginagawa ng Leviticus 11 sa doktrina ng ng Seventh-day Adventist? Gayong health reform ang doktrina ng Seventh-day Adventist mula pa noong 1863. Anong ginagawa ng Leviticus 11 sa doktrina ng Seventh-day Adventist? Hindi po yung third angel's message. Anong ginagawa ng Leviticus 11 sa three angels messages? Ganyan? Sa Seventh-day, ano ang ginagawa ng Leviticus 11 sa doktrina ng Seventh-day Adventist? Supposed to be ang doktrina ng Seventh-day Adventist ay third angel's message. Up. Wait lang po. Nakuha ko na. Sige ha. Wait lang po. Anong ginagawa ng Leviticus 11 sa doktrina ng Seventh-day Adventist? Na-mention mo pa ang health reform. Mention mo. Okay na po ba yan ba? Yun na ba? Excuse me po. Pastor James, na-clear po ba yung yung tanong niya? Oo. Kasi nagsasapaw Okay na po. Sige, i-reset po natin yung time. Ko pa, sagot po, 2 minutes. Kung ulitin ko pa, ano daw ginagawa ng Leviticus 11 sa doktrina ng Seventh-day Adventist, na minention pa ang health reform.
ano daw ang ginagawa ng Leviticus 11. Tanungin mo yung Leviticus 11. Kung anong ginawa niya. Kaya Leviticus 11 may pinapakain, may hindi. Kaya ganyan ang tinuro sa Ezekiel chapter 44 verse 23. Naturuan ang aking bayan ng pagkakaiba sa pagitan ng malinis at marumi. Ha? At sa pagitan ng banal at hindi banal. Yun ang ituro daw sa bayan ng Diyos. Ang diferensya sa pagitan ng malinis at marumi, banal at hindi banal, kumplitong sabado at pagkain dito. Anong tinuturo natin? Honestly, ituro natin lahat yan. Ano ang malinis na pagkain sa Leviticus 11 at ano yung hindi malinis na sa Ezekiel 44:23 yan. Ano yung banal, Sabado, ano yung hindi banal, Linggo. Ituro natin yan lahat. Huwag tayong magbayas, Biblia ang pinag-uusapan dito. Ay magbayas tayo, ang labasan niya, fanaticism. At matintar tayo magkundinar sa iba sapagkat ikaw kumakain ka na lang ng alokbati, sila kumakain pa ng dilis. Ganun ba? Hindi sila nakapunta sa langit dahil na kumakain ng dilis? Nako. Okay. Balik sa tanong mo, pero maganda yung tanong mo, very exciting and very interesting. Ano daw yung nagawa ng Leviticus 11 doon sa doktrina ng Adventista? Ayaw ko sanang sumagot ng kumpleto sapagkat, alam nyo mga kapatid, ayaw ko magsuri, public speaking ito eh. Mali ang tanong. The question is wrong. Sapagkat ang Leviticus 11, plastado na yan, may malinis dyan, may marumi, huwag nang questionin yan. Gawa ng Diyos yan. Kung gusto mo. Next question. Sige, next question. Ito po hindi sa akin, ano? Ito babasahin ko lang po kung ano ang masasabi ninyo, ano? Sige po. Kasi ito po ay sulat ni Sister White at hula, ano? Sa ngayon sa kanyang nakita. Ito ay mababasa sa volume 8, Testimonies for the Church, 247, at saka sa early writing, page 36, ano? Ang sabi dito, in the balances of the sanctuary, the Seventh-day Adventist Church is to be weighed. She will be judged by the privileges and advantages that she has had. Yes. If her spiritual does not correspond to the advantages that Christ at infinite cost has bestowed on her, if the blessing conferred have not qualified her to do the work entrusted to her, on her will be pronounced the sentence found wanting by the light bestowed the opportunities given. Question. Will she be judged? Early writing 36. Then I was shown a company who were howling in agony. On their garments was written in large character, "Thou art weighed in the balance and found wanting." I asked who this company were. The angel said, "These are they who have once kept the Sabbath and have given it up." So dito, Question. Yung Seventh-day Adventist na tumalikod sa third angel's message at hanggang inabot hanggang sa 7 salot. Sa ngayon dito Mali na naman ang question. 36, Pastor, kaya anong masasabi niyo dito sa Mali sulat ang ni Sir question. Hindi, sandali. Ang tanong ko, Pastor, Sandali. Okay, wait Sandali lang. Moderator's time. Sandali Moderator's lang. time. Ang question mo kasi, yung mga Adventista na lumabag sa Moderator's trivial time. messages. ang tanong ko, Pastor, ano ang masasabi mo sa nakasulat? Okay. Ano po yan? Sige. Ano po yung ano ko, direct to the point po kasi may rules po tayo. Ano po ang Okay, Pastor, ito po ha. Meron po siyang 2 passages na binigay at yung question niya ay ano po daw ang masasabi mo? O saan nakasulat? Kumuha ka lang dyan ng isang sentence, Sige huwag mo po, basahin 2 minutes. ang buong chapter. 2 Isang minutes. sentence lang, sige. Tapos tanungin mo ako kung anong masasabi ko, makomment ko. Sige, isang sentence lang, sige na. Microphone please. Okay, microphone po. Microphone yun. Sa ngayon sa nakasulat sa volume 8, ang Seventh-day Adventist Church is to be weighed and found wanting. Ngayon, sa early writing page 36, nakita uli itong grupo na to na Seventh-day Adventist found wanting. Itong early writing page 36, ito ay panahon na ng salot. So ano po masasabi ninyo dito? Okay, thank you. Yan. Okay, 2 minutes. Ayan ang maganda. Question. Nakasummarize siya. Marami si Mrs. White sinabi, hindi lang yan. Noong 1893, 70 Adventist shall go to hell. Yan, dire-diretso na yan. Ayan ba ay tama yung sinabi ni Mrs. White? Tama. Kasi yung sabi doon, those only who have delight and yet
did not live according to the light shall go to hell. Those only, ganun din yan. Sabi ni Mrs. Yung mga lang, kita mo may nabasa ka dyan kanina, if they will not, if huwag kayong mag-conclude na siguradong pa-impyerno na itong mga taong ito. Huwag kang mag-conclude dyan. Kasi nung 1913, nabasa niyo mo dyan kanina, 1913, pinuri pa ni Mrs. White ang General Conference. Kailan niya sinulat sa iyo? Very early pa yan. Sa katapusan ng 1913, ay sinabihan niya na ang Iglesia Adventista will gloriously triumph. Ang ibig po sabihin, considering the time when was that testimony was written, earlier. Pagkatapos binawi ni Ellen G. White. Ang ibig po sabihin, nakita niya ang reformation sa Seventh-day Adventist Church. Thank you. Pastor. Okay, may dagdag 42 Pastor, seconds. Okay. 42 seconds. Tanungin ko yung kapatid. Bro, Adventist ka? Ikaw, yung nagtanong. Oo. Gusto ko lang Esdarm? Hindi ka Adventist? Adventist pa rin. So hindi ka member ng Seventh-day Adventist Reform Movement? Yes. Hindi nga tinatanong ko, ikaw ba'y member ng Seventh-day Adventist Reform Movement? So Adventist ka? Tama? Ikaw yung found wanting. Tama? Kasi sabi niya sa tanong mo, yung Seventh-day Adventist nilagay sa balance of sanctuary and found wanting. Next question po. Ang tanong ko, Next question po. ikaw yun. Tama? Next question na po tayo. Bro. Tama, di ba? Ikaw yun. Wala na pong time. So tinatanong mo yung sarili mo. Next question po. Thank you. Okay na? Wala na po. Next question daw. Next person na po. Bilisan nyo konti. Magtanong ka, Brad? Sige na. Magtanong rin. Pangatlo na yon. Next person na po tayo. Ito, moderator at saka mga kapatid, no? Okay. Ilan pa bang minuto ang... May point of order ka po ba or paglilinaw o something Ilang, 13 minutes, 50 seconds natitira. So, tinitignan ko kasi yung oras na hindi pa natin napag-usapan yung ating schedule bukas, kung anong gagawin natin. Yung natitirang time, kung okay lang yung mga kapatid, na i-waive namin yung time namin na yon sa pagtatanong. Total, napakinggan namin yung presentation. Okay, sige. So, lininaw nyo yung inyong tayo, napakinggan namin, naintindihan namin, nilinaw din namin yung aming tayo, napakinggan ninyo, is let every man be persuaded in their own mind. So, iwanan na natin sa bawat isa kung okay lang, maliban kung meron talagang magtatanong pa na baka meron pang natira at magtatapos na rin tayo. Pwede, pero ang suggestion sa aming side is pwede naming i-waive yung aming yung time para i-close na natin and then pag-usapan natin yung next na activity natin because, So ganito po mga kapatid, yung napag-usapan po namin 2 araw dapat. Kaya lang yung na-approve dito ay 1 araw lang. So, hindi pa po approve yung bukas. Ngayon, ang part na to ay question and answer. Kasi po, total nandito na kasi, ang gusto sana namin, pasawaan na sa tanong. Kasi pagkatapos natin dito, magpapalitan na naman. So, andito na saksi yung mga tao. Para lahat na ng issue itayo na at ready naman po kaming sumagot. Hindi lang si Pastor yung gusto sumagot, gusto rin namin sumagot Pero pag tanong, talagang gusto namin magtanong. Pero igagalang namin kung ayaw nyo na, ay okay lang yon. Pero ang next na topic kasi ay hindi pa tayo sigurado sa venue. So, ngayon lang po talaga tayo na-approve po dito. Ang susunod, maghahanap pa tayo kung saan dahil magpapaalam uli kung papayagan dito. Pero kung meron pong ibang lugar na kaya lang wala yatang a-approve ng agad-agad ay bukas, so mahirap po yung next topic. Pag-usapan na lang po siguro natin. Gusto ko lang pong ipaabot sa bawat isa na
yung pong pinag-usapan namin nila Brother Richard Thompson saka ni Brother Johnson Amican ay ito po, nakapirma po dito si Brother Johnson Amican at si Brother Richard Thompson at sa side po ng ISDARM. Alam niyo mga kapatid, yung pong paksa na ating pong pag-uusapan bukas ay napakahalaga. Gospel po. Ang sabi ng Panginoon, preach the gospel. Ano ba yung gospel na dapat nating ipangaral? Kasi dapat malinawan po ito dahil Brother, alam ko mahalaga yun. Oh. Pinaliwanag ko na kung bakit isang araw lang tayo pinayagan. Ang sabi ko ay maghahanap tayo ng binyo. Kaya kung sasabihin mo yan, alam naman namin mahalaga yan. Ang ating problema ay saan natin i-healed. So pag-uusapan na po natin. Kasi wag mong gawin yan na parang umiiwas kami dyan. Hindi, gustong-gusto namin yan. Kahit anong itapik nyo ay handa po kami dyan. So, ang approval po natin dito ay isang araw. At yun nga po, meron po yatang pinuntahan yung ating church pastor, kaya hindi natin matanong. Brother Johnson, pwede po ulit magsalita. Suggestion. Wala po. Magkita uli. I-set na lang. Pwedeng doon sa kanila. Ay, pwede siguro. Tayo pupunta ron. Pwede. Kung papayag yung grupo. Brother Johnson, ang aming pong pakiusap ay bukas po. Kasi meron po kami mga kapatid dito na galing pa po. Walang tayong magagawa. Isang araw lang kasi. Ay hindi po tayo susunod po dito sa ating usapan. Hindi naman na sinabi natin dyan na pagka hindi nasunod dyan ay mali na. So, nagdidepende po tayo sa binyo. Actually, nahirapan po ako. Marami sanang papayag pero malayo. Kaya lang hindi lang po ako pumayag sa malayo dahil mahirapan po kayo. Bro American, kung halimbawa doon sa aming venue, kung halimbawa ma-approve na pwede doon sa aming venue, na hindi naman din kalayawan dito, pwede po bukas. Pwede daw. Sabihin nyo nila. Okay, pwede bang ang paksa patutunayan nyo na ang gospel na ipangangaral ay ang pag-alis sa Seventh-day Adventist Church? Hindi po yun. Hindi po yun. Ha? Hindi po yun. Hindi po ganun ang paksa. Yun yung paksa na gusto namin. Ang pag-alis sa Seventh-day Adventist sundin po natin Church. yung paksa na pinirmahan po ni Brother Richard Thompson at ni Brother Johnson Amican at po ng side ng ISDARM. Kasi ang paksa po bukas ay ang gospel na ipinapangaral ng God's Remnant Church. Yun po ang paksa bukas. Ano ba yung gospel na ipinapangaral po ng Seventh-day Adventist at ano po ba yung gospel na ipinapangaral ng Seventh-day Adventist Reform Movement? Okay, moderators time. Tapusin mo muna, tapusin muna natin to. Kasi, okay na po ba na i-wave natin yung 15 minutes? May announcement. Ha? Okay na po ba? Sige, okay na po. So,